Good morning, each and everyone, especially to you, ma'am. I am Narayana Embarion, and to this video is I will tackle the um, why we help in situational factors. So, which is belong into Module 11, the helping other institutional factors. And now, let's proceed to bystander effects. So, bystander effect is we will feel personal responsibility and help. But what if we are among a large group of people who could help? So, will you step up then? You still might. But the bystander effect, according to Latane and Darley in 1970, says likely not. So essentially, the chances that we will aid someone needing help decrease as the number of bystander increase. Uh, example, um, example nito last March 6, 2024, I will experience this when I go to South Cheese Mall for important matters. Bigla ko nakaramdam ng hilo and I will start bumuti sa CR ng mall. Um, then after that, syempre hindi na madrawing yung mukha ko dahil naliligo na ako ng pawis at putlang-putla. Then sa dami ng tao na nasa salubong ko, wala man lang nakapansin sa sitwasyon ko. Unless siguro na kumatumba ako. Baka mapansin din nila ako. At naisip ko na magpa-refresh muna ako sa City Plaza before ako uwi. But sad to say, mas lumala yung pagsusuka ko. So, sa dami rin ng tao na nakakita sa akin, ni isa wala ring tumulong. Kundi helping by myself na rin para makauwi ng safe sa bahay. Then, second example is, kung ma-remember ninyo, yung disgrasya sa Antipas, North Cotabato noong March 26, 2024, yung van at yung dump truck na nagkabanggaan at nasunog yung van. Remember nyo, isa lang yung nakaligtas, yung driver lang. So, dahil may tumulong kaagad. Pero nung dumami na ang tao, hanggang video na lang sila. So, instead na pwede pa sana nila mahila yung isang tao, wala na. Wala nang tumulong kasi binidyohan na lang nila, pinapanood na lang nila unti-unti yung tao na nasusunog. So, ganun yun siya. So, ayun kay Latin pati kay Darley 1970 is mas mababa daw yung chances na tumulong tayo kapag mas maraming group of people. Pero kung konti lang or tayo lang, mas ma-feel natin yung responsibility na tumulong. So, narito naman ang mga hakbang na gabay sa pagtulong. So, ayon kanila Latin at Darley ng 1970, may 5 hakbang na sinusunod natin kapag nagdedesisyon kang tutulong ba o hindi. So, kabilang dito ang mapansin ng isang pangyayari, ma-interpret ito bilang isang emergency, so akuin ang responsibilidad, malaman kung paano tumulong, at magdesisyon na tumulong. So, una, kailangan nating mapansin na may emergency na nagaganap. So, mukhang simple ito, ngunit ito ang mahalagang unang hakbang. Isaalang-alang ang urban overload hypothesis ni Milgram noong 1970 na nagsasabing ang mataas na antas ng urbanong stimulasyon ay maaaring mag-overload sa mga tao at magdulot ng negatibong epekto sa kanilang pananaw at sa iba pang mga residente. Kaya maaaring hindi natin mapansin ang mga emergency na nagaganap. So, pangalawa, kailangan nating ma-interpret ang pangyayari bilang isang emergency.
No, ayon kanila Shotland at Houston noong 1979, ang isang emergency ay may mga sumusunod na katangian. So, biglang nangyayari, may malinaw na banta ng pinsala sa biktima. Ang pinsala o banta ng pinsala ay tataas kung walang makikialam. So, ang biktima ay hindi kayang ipagtanggol o tulungan ang sarili at walang madaling solusyon sa problema. Para sa biktima, ang katalinuhan o ambiguity ay maaaring magpahirap sa pag-interpret. So, halimbawa, um, kung nagmamaneho ka at may nakita kang kotse sa gilid ng daan, nakita mo ang isang tao um, na tao sa harapan ng upuan na ngunit hindi mo alam ang kanilang ginagawa. Kung hindi malinaw na ito ay isang emergency, malamang na magpapatuloy ka sa pagmamaneho. So, maaring ang tao ay huminto lamang para mag-text o tumawag at hindi naman nangangailangan ng tulong. So, isang pag-aaral nila Latin at Darlene noong 1968 uh, ang nag-examine sa epekto ng kalituhan sa desisyon na makialam sa isang emergency. Napatunayan nilang ang pagkakaroon ng ibang mga tao na hindi tumutugon ay naging dahilan upang hindi makita ng kalahok ang sitwasyon bilang seryoso at nagiging sanhi ng kawalang aksyon kumpara sa mga sitwasyon may mga nag-iisang kalahok lamang sa silid. So, yung halimbawa is yung habang naglalakad ka sa kalsada, napansin mo ang isang kotse na nakahinto sa gilid at may tao sa loob. Hindi malinaw kung ito ay isang emergency o maaaring may sakit ang tao o baka nagpapahinga lang siya. Dahil sa ambiguity ng sitwasyon, maaaring hindi mo makita agad na ito ay isang emergency, kaya patuloy ka sa paglalakad. Pangatlo, kapag may ibang tao sa paligid, nararanasan natin ang diffusion of responsibility ayon kay Darley at Latin noong 1968. So, ibig sabihin, mas hindi tayo kukuha ng responsibilidad. So, isipin ito. Kung 10 tao ang nakasaksi ng aksidente, bawat isa ay may 10% na responsibilidad na kumilos. Kung may 5 tao, naging 20% ang responsibilidad ng bawat isa. Kung 50% at kung tayo lamang ang naroon ay 100%. So, paano kung 100 tao ang nakasaksi ng aksidente? Na mayroon tayong 1% na responsibilidad. Kaya, ayon sa bystander effect, habang dumarami ang tao sa paligid, mas kaunti ang responsibilidad na kumilos. Tayo dahil inaakala nating kaunti lang ang ating responsibilidad upang kumilos na kailangan nating maramdaman na tayo mismo ay may pananagutan. Halimbawa, nasa isang parke ka kasama ang maraming tao at biglang may isang bata na nalaglag mula sa slide. No, kung marami ang tao sa paligid, maring isipin ng lahat na may ibang tutulong at hindi nila kailangang kumilos. No, dahil sa diffusion of responsibility. No, kung iilan lang kayo sa lugar, mas malamang na ikaw o isa sa mga naroon ang agad na kumilos para tumulong. Ang huling mga hakbang sa modelo ni Latin at Darley noong 1970 ay kinabibilangan ng pagtimbang sa mga gastos at benepisyo ng pagtulong. So, maaari tayong magdesisyon na ang pagtulong ay delikado dahil maaaring mapahiya tayo sa harap ng ibang mga saksi na tinatawag na audience inhibition. Ayon kay Latin at Nida noong 1981, o maaari rin tayong makaramdam ng pressure mula sa mga kaibigan upang gumawa ng altruistic na kilos tulad ng pagbibigay ng dugo o para sa charity na tinatawag na reluctant altruism.
ay according to Rainier at Valla noong 2013, Ferguson Asma Decourt, uh, Belduizen no 2012, kapag nagdesisyon na tayong tumulong, kailangan nating alamin kung anong uri ng tulong ang pinaka-pakinabang. So, halimbawa, sa isang aksidente sa kalsada, nakita mong may nasugatan. Bago ka tumulong, kailangan mong alamin kung anong tulong ang dapat mong gawin. Kung alam mo ang mga pangunahing kaalaman sa first aid, mas madali kang makatutulong. Kung hindi, maaring humingi ka ng tulong sa iba na mas alam ang dapat gawin, tulad ng pagtawag ng ambulance. No, kapag nagdesisyon na tumulong, so halimbawa yung nakita mo may nagmaneho ng bumanggang bumangga sa poste ng kuryente, nais mong tumulong, ngunit iniisip mo rin ang mga maaring mangyari, tulad ng baka sumabog ang kotse, o mapahiya ka sa harap ng ibang tao kung mali ang iyong ginawa. So, maaring mag-atubili kang tumulong dahil sa audience inhibition. Ngunit, kapag naisip mong higit na mahalaga ang kaligtasan ng biktima, magdedesisyon kang kumilos. So, ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng mga konkretong halimbawa kung paano tayo nagdedesisyon, kung tutulong ba o hindi sa iba't ibang sitwasyon, at ang hadlang na maaring makaapekto sa ating mga desisyon. Ah, may mga pamantayang panlipunan at kultura. No? So, isaalang-alang ang ideya ng reciprocity from Goldner noong 1960 na nagsasabi, mas malaki ang tsansa nating mabuhay kung makipagkasundo tayo sa ating kapitbahay na magtulungan sa panahon ng pangangailangan. So, kung tutulungan natin ang isang kaibigan na lumipat sa kanyang bagong apartment, inaasahan natin na tutulungan din niya tayo sa susunod na tayo naman ang lilipat. So, ang pamantayang ito ay pinakamalakas kapag nakipag-ugnayan tayo sa isang tao na may pantay na estado. So, sa kabilang banda, ang norm of social responsibility ay nagsasaad na dapat tayong tumulong sa iba nang walang inaasahang kapalit sa hinaharap. So, halimbawa, no, yung reciprocity norm, halimbawa is yung paglilipat ng bahay. Kung tinutulungan mo ang kaibigan mong maglipat ng mga gamit sa bagong apartment, aasahan mo na tutulungan ka rin niya kapag ikaw naman ang lilipat ng bahay sa susunod. Yan yung pangalawa, sa opisina, kung tinulungan mo ang kasamahan mo na tapusin ang isang proyekto, asahan mo na susunod na ikaw ang mangangailangan ng tulong, siya naman ang tutulong sa iyo. So, pangatlo is yung pagsasalo ng oras sa trabaho. Kung tinanggap mo na saluhin ang shift ng trabaho mo sa isang araw, asahan mo na kapag ikaw ay may emergency, siya naman ang pupuno ng shift mo. Sa norms of social responsibility, ang mga ilan sa halimbawa ay pag-aalaga ng bata. No? Ang mga magulang ay nagbibigay ng pagkain, edukasyon at pangangalaga sa kanilang mga anak. No? Hindi dahil inaasahan nila ang kapalit, kundi dahil responsibilidad nila ito bilang magulang. So, pangalawa is yung pagtuturo ng guro. Ang mga guro ay nagtuturo sa mga estudyante nang walang inaasahan na kapalit mula sa kanila. Gagampanan nila ang kanilang tungkulin dahil ito ay kanilang tungkulin sa lipunan. Yung pangatlo is yung pagtulong sa matandang tao.
Kung may makikita kang matandang nahirapan tumawid sa kalsada, maaari mong tulungan, ah, tumulong ka sa kanya ng walang inaasahang kapalit o gantimpala. So, meron naman tayo dito yung pagtulong sa in-group versus out-group. So, kolektibong kultura, in-group, sa mga kulturang kolektibista tulad ng isa sa Japan o China. So, malakas ang ugnayan ng pamilya o komunidad. So, halimbawa, mas malamang natutulong ang isang tao sa kanilang malapit na kamag-anak o ang kaibigan kaysa sa mga estranghero. So, kung may kapitbahay na miyembro ng pamilya, um, nangangailangan agad siya ng tutulong. Dahil sa pangalawa is yung individualistang kultura. Ito naman yung out-group. Sa mga individualistang kultura tulad ng sa US o Canada, mas binibigyang halaga ang personal na kalayaan. O maaaring mas handang tumulong ang isang tao sa mga estranghero o mga taong hindi nila kilala o out-group. So, kung sakaling may emergency, hindi dahil gaanong mahigpit ang hangganan ng in-group at out-group. So, ang pangatlo naman is yung pagsasama sa in-group. Sa isang kumpanyang Pinoy, halimbawa, mas mataas ang tsansa na ang isang empleyado ay tutulong sa kanyang mga malalapit na kasamahan o in-group kapag may problema sa trabaho kumpara sa mga hindi niya gaanong kakilala o malalayong miyembro ng ibang departamento at group. So, ang mga halimbawang ito ay nagpapakita ng iba't ibang paraan kung paano nakakaapekto ang mga pamantayan at kultura sa ating mga pagkilos ng pagtulong sa iba.